Ay, good morning guys. So, morning na naman. Yung ating daily life routine. Ayan. Nakakapag-almusal ako ngayon kasi wala pa yung driver. So, kailangan ko muna mag-almusal para may lakas tayo maglinis. Kumakain na nga ako dito ng kanin dito sa room ko kasi doon sa kliyente ko, vegetarian sila. So, di ba ang bilis naman ng pagbihis ko. At dahil nga sabi ng driver malapit na siya. So, bago yan guys, pagdating ko sa bahay ng kliyente ko, so hindi ako naglilinis kaagad. Kaya, maglinis-linis, maglaro-laro kami nung alaga ko guys. Kasi mga 2 hours siya sa akin, maglinis kami dalawa. Ganun lang guys, mahirap talaga kumita ng pera dito sa Dubai guys. Sobrang mahal ng mga bilihin, mahal ng mga, lahat mahal, nagmamahalan. Yan. Tsaka guys, yung cost of life living dito is napaka-expensive. So, ayan na nga, and ano na ako ng aking driver. So, nandito kami sa tinatawag ng Little Philippines. Nandito kami sa Satwa, sa mga taga-Dubai dyan na nanonood sa aking video. So, ito nga pala ang Satwa. Talagang overcrowded dito guys. Talagang mga makikita mo dito, Filipino, yan. Kaya tinawag nila itong Little Philippines kasi mga Pilipino halos dito naninira sa Satwa. Tsaka overcrowded siya guys. Ulit-ulit ako no. Charis. Hindi kasi talaga sa umaga ang dami-daming tao dyan. Talagang parang hinulugan tak-tak. At ito nga itong building na to ilagay ko na nadadaanan no. So ito na nga, maglaro-laro na kami. So ako yung nag-e-enjoy sa mga ligo ng alaga ko no. Yan. Gumagawa ko ng mga building. Tinuturuan ko siya kung paano mag-build ng ng mga building dyan sa blocks na yan. Yan, parang ako yung natututo yun na ganyan. Eh sabi nanay, videohan ko daw kasi maganda. Kasi yung nanay niya nagti-TikTok din. Eh nilalagay yata sa TikTok yung mga ginagawa ko ng mga laruan ng bata. So yun na nga guys. So habang naglagay nga ako ng mga panlinis dun sa bowl, so maglalaba na ako. So separate natin yung mga panlakad nila. So yan ang ginagawa ko. Every other day lang ako naglalaba. So, nilalagay ko sila dito sa net bag. Dahil nga sabi ng amo ko, ilalagay ko daw sa net bag yung mga panlakad nila. So, ilagay na natin. Sumunod na lang tayo. Huwag na tayo sumuway. So, yun naman yung mga instruction nila. So, gawin na lang natin. So, isaksak dyan dahil nga napaka-sensitive nila sa washing machine. Huwag daw lagyan ng marami. Huwag daw lagyan ng konti. Yun, just right lang. So, yan na nga guys. Huwag daw ihahalo yung towel sa ganyan. So, sundan nila natin para wala nang stress pa. So, yan na nga. Ilalagay ko na nga yung mga pantalon nila para hindi man maghimuhimulmul pa. At yan na nga. Wala na nga. So, babalik ko na kasi bukas naman yung mga koporte. So, at yan nga 15 days ngayon. So, every 15 days or every 2 weeks, nagpapalit din ako ng mga plastic sa basurahan. So, every 15 days yan, guys. Magpapalit tayo ng kung ano-ano, yung mga napkin na panlinis, mga basurahan. Yan, every 15 days yan lahat, pati panlinis. So, ayan na nga at medyo pumuti na yung bowl natin. So, kuskusin na natin. So, ganyan lang guys. Ganyan lang yung everyday routine ko as a on-call cleaner dito sa Dubai, no. So, dahil naka-oras tayo. So, yung 8 hours na yon dapat matapos mo yung trabaho mo. Yan yung trabaho ng isang on-call cleaner na naka-tack time tayo, ganyan. So, dapat bilis-bilisan natin yung mga galaw-galaw natin. At ayan na nga, o diba, bilis-bilis ko magwalis-walis. Chat! So, diskarte lang guys, no, kung paano matapos yung trabaho natin dun sa oras na binigay sa atin ng kami. Yan. Dahil nga nakapag-video ako, wala naman yung mga amo ko, tsaka di naman sila maselan, basta alam nila na nagtatrabaho ka, walang problema sa kanila. At dahil nga yan, ako na yung nag-adjust. Sobrang dami ng mga laruan ng mga alaga ko. So, ako na yung mag-a-adjust, no. Ilalagay ko na yung mga laruan niya na hindi niya kailangan, na napakarami talaga, nakakainis na talaga. Araw-araw na lang ako nagsisilop ng mga laruan niya. Sobrang napakaraming truck na yan. Kaya, nag-decide ako na ilagay na dyan yung mga walang battery, tsaka yung mga malalaki na hindi naman yan lagi nilalaro. At dahil maliit lang din yung kwarto niya, so hindi dapat siya maging overcrowded. Pero pinapaalam ko yan bago ko nililigpit yung mga laruan na hindi niya laro ginagamit kasi nakakairita na sa mata guys. So kailangan natin mag-adjust. At dahil nga wala din silang vacuum dito, so mano-mano ako nagwawalis dito guys. Ganyan lang yung araw-araw na trabaho ko. So hindi naman ganong madumi at yan nga, ang dami nakalabas na sapatos. So nililigpit ko yan dahil nga weekend. So kailangan kapag talaga galing weekend, talaga napakadumi ng bahay pagdating ng Lunes.
lahat nakalabas. So, ibabalik ko yan lahat. Di ba? Ang bilis ko magbalis. Wala naman siya gaanong kalat guys dahil araw-araw nandito ako sa kliyente ko. So, dahil maalis nga sila na maaga, so nakakapaglinis ako. So, bago mag 12 o'clock, tapos na yung trabaho ko. So, maglaro-laro na lang kami ng mga ka-etchos na yung ulaga ko. So, hindi ko na nga pala dyan pinakita dyan sa video ko yung mga paglinis ng kwarto at pagmamap, no? Dahil nga nandyan na sila. Pero natapos na ako na dyan nagmap. So, bali, bago ako umuwi, walis-walis na lang ako. Ayan nga guys. Hindi ko nga inahawakan yung santo nila guys kasi nga nahihilo ko kapag inahawakan ko yung elepante. Hindi ko nga malaman yung aking pakiramdam guys kapag inahawakan ko yung santo nila na elepante. Parang buhay guys, parang nalulula ako pag nahawakan ko, gumagalaw ako. Kaya hindi ko na lang hinahawakan. Kasi nga syempre iba yung Panginoon natin, di ba? So, sa mga kabayan natin na gustong mag-apply na on-call cleaners, so ilalagay ko yung description dito sa aking video at para makita nyo. Ay, bakit may pala ka na naglilinis dyan sa CR, Charis? Hindi guys, ganyan lang guys. So, kailangan kasi yan tuyo siya. Lagi kasi yung amo kong lalaki, napaka talagang metikuloso guys. Ayaw niya talaga ng basa. Ewan ko kung bakit ayaw niya ng basa. Charis, by the way, ganun lang guys. So, kailangan yan, tuyo yan lahat guys. Galit na galit siya kapag may nakita siyang basa. Ewan ko kung bakit napakalaki ng hugot niya sa basa. So, lahat yan, wina-wiper ko yan. Basta lahat siya tuyo. Kailangan niya tuyo. Ayaw daw niya ng basa. Hindi ko alam kung anong klaseng basa yung ayaw niya. So, Charis. So, yun na nga guys. Napakalinis talaga yan bago yun iiwan na sa on-call cleaner. Talaga naman sisiguraduhin mo na talagang pulido yung linis mo bago ka umuwi. No, diba? Kasi kapag hindi ka pulido maglinis, yari ka sa company mo talaga. Raratrating ka talaga ng office. At dahil nga ayaw din ng kliyente ko na lalaki yung mga bakas-bakas. So, ang ginagamit ko yung kitchen tissue. So, wala ko pakialam kahit matapos yan guys, yung kitchen tissue niya ng ilang araw. Basta, hindi siya makakita ng bakas-bakas dyan. Linisin ko yan sa kitchen tissue niya. So, total, mayaman naman siya. Kaya niya bumili na maraming kitchen tissue. So, siya na lang yung anuin natin. Bahala siya. Siya yung mag-adjust sa mga kitchen tissue na yan. So, kailangan niya pamunas, tissue lahat. Dahil ayaw niya ng bakas. So, yan na nga guys, no. So, ilalagay ko na yan yung mga ano dyan. Kaya dapat kailangan yan nalinis dyan yung mga sa mga sink nila. Kailangan wala dyan makita na kung ano-ano. So, mga tubig-tubig na yan. At yan, pinas-punasan yan. Oh, guys, no. So, masinop naman sila gumamit ng kitchen. Ano ko na lang, maghapyaw na lang ako dyan. Mga gusto pa lang magtanong ng kung paano dito mag-apply na bilang isang on-call cleaner dito sa Dubai. So, mag-comment lang kayo dito sa video na to. So, gagawan natin ng video kung paano nga ba makapunta dito mag-cross country. Kung ano na nga ba dapat yung gagawin para makalis gastos, ganyan. So, mag-comment lang kayo dito lalo mga friend natin dyan sa Morocco, no. Thank you guys for watching. Sana may napulutan kayo dito. Ay, napulutan talaga hindi. So, Charis lang. Thank you for watching for my video. See you later. Bye!